Ang mga bituin sa kalangitan ay tila mga maliliit na butil ng pilak na isinaboy sa itim na tela ng gabi. Nagniningning ang mga ito. Bawat isa ay nagtataglay ng sariling kwento na hindi maririnig ng sinuman. Sa ilalim ng walang hanggang kalawakan, sa isang tahimik na sulok ng mundo, nakatayo si Kara. Ang kanyang anino ay humahaba, naliligo sa liwanag ng buwan na tila isang pilak na kuko na nakasabit sa kalangitan. Bawat paghinga niya ay may kasamang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat, nagpaparamdam ng lamig na hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Naririnig niya ang banayad na pagaspas ng mga dahon ng puno sa labas ng bintana, isang malumanay na musika na tila nagpapatahan sa kanyang naguguluhang damdamin. Ang bawat tunog, bawat hibla ng liwanag, bawat dampi ng hangin ay tila nagiging bahagi ng kanyang pag-iral, detalyadong inukit sa alaala. Hindi ito ang unang pagkakataon na nararamdaman niya ang ganitong klase ng pagkabigo. Ang puso niya, isang lalagyan ng mga pangarap at pag-asa, ay tila nagiging basag na salamin. Bawat piraso ay nakasugat sa kanyang kalooban. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang malamig na salamin ay sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng lungkot at determinasyon. Ang kanyang mukha, na karaniwan ay masigla at puno ng buhay, ngayon ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na kalumbayan. Sa kanyang isipan, dahan-dahang naglalarawan ang mga alaala. Ang bawat ngiti, bawat haplos, bawat salita na kanilang pinagsaluhan ay nagbabalik, tila mga lumang pelikula na patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang bawat detalye, mula sa tunog ng kanyang tawa hanggang sa paraan ng pagtingin niya sa kanya, ay nakaukit sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi niya maunawaan kung paano ang isang bagay na tila napakatatag ay biglang naglaho na parang usok. Patikim, ang salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang ibig sabihin nito, ang tunay na kahulugan nito, ay tila isang malaking tanong na walang kasagutan. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagmamahal mula sa isang tao, parang may bahagi ng kanyang sarili na nagiging mas maliwanag. Ngunit kapag ang pagmamahal na iyon ay nawala, ang liwanag na iyon ay nagiging abo, nagiiwan lamang ng bakas ng init na tila hindi na babalik. Ang kanyang landas sa pag-ibig ay tila isang mahabang kalsada na puno ng mga balakid at mga nawawalang daan. Sa bawat pagkabigo, sa bawat pag-iwan, naroon ang kanyang kakayahang bumangon muli na may bagong pag-asa at bagong determinasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang klase ang sakit, ibang klase ang kawalan, ibang klase ang katanungan. Tumingala siya sa langit muli. Ang mga bituin ay tila mas malayo na ngayon, mas mahirap abutin. Ang mga ito ay tila mga pangarap na hindi na niya kayang marating. Ang kanyang puso ay bumigat na parang may nakapatong na malaking bato. Ang bawat tibok nito ay tila isang mahinang sigaw ng pag-asa na napipigilan. Naalala niya ang mga salitang binigkas ng isang matandang babae sa isang sulok ng kalye, isang matalinong kasabihan na tila ipinanganak para sa kanyang sitwasyon. Hindi mali ang umibig, ngunit mali ito kapag ang taong inaalaya ng pagmamahal ay pinatikim lamang. Ang mga salitang iyon ay tila isang ilaw na tumama sa kanyang madilim na isipan. Pinatikim lamang. Oo, iyon nga. Hindi buong pagmamahal, hindi buong puso, isang patikim lamang, at iyon ang pinakamasakit na bahagi.
Ang pagiging kontento ng isang tao na magbigay lamang ng kaunti kapag ikaw naman ay handang ibigay ang lahat. Ang pagiging kontento ng isang tao na magbigay ng bahagi lamang ng kanilang sarili habang ikaw naman ay nakalaan na ibigay ang iyong buong pagkatao. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ang tunog ay tila isang maliit na alon na humahampas sa pampang ng kanyang kalungkutan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang mga kuko ay tumatatak sa kanyang palad. Hindi ito sakit na pisikal, kundi isang uri ng sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sakit na tila nagpapatunay na siya ay buhay pa, ngunit isang buhay na puno ng kawalan. Ang hangin ay tila mas lumalamig. Nararamdaman niya ang bawat hibla ng lamig na dumadampi sa kanyang balat na parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang bagay na mas malaki, mas mabigat. Ang kanyang mga paa ay tila nakatali sa lupa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang kanyang mundo ay tila biglang tumigil. Ang mga sasakyan na dumadaan sa malayo ay tila mga kakaibang nilalang na gumagalaw sa ibang dimensyon. Ang mga ilaw ng mga bahay sa kabila ay tila mga bituin na nahulog mula sa langit ngunit hindi na kasing ningning. Sa kanyang isipan, tila nagbubura ang mga kulay. Ang dating matingkad na pula ng kanyang pagmamahal ay nagiging maputlang rosas na unti-unting naglalaho sa kulay abo ng pagkabigo. Ang dating maliwanag na dilaw ng kanyang kasiyahan ay nagiging mapusyaw na dilaw na parang ang araw na mawawalan na ng liwanag. Ang dating malinaw na asul ng kanyang pag-asa ay nagiging madilim na indigo na tila ang simula ng isang mahabang gabi, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang maliit na hibla ng pag-asa na tila nakakapit pa rin sa kanyang puso. Isang pag-asa na hindi pa tuluyang namamatay. Isang pag-asa na tila nagsasabi sa kanya na hindi pa tapos ang lahat. Isang pag-asa na tila nagtutulak sa kanya na gumawa ng isang bagay kahit na hindi niya alam kung ano iyon. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang partikular na direksyon. Sa malayo, sa isang bahay na tila nasa kanya pa rin ang bakas ng liwanag ng araw, naroon ang kanyang nakaraan. Naroon ang mga alaala na tila hindi pa niya kayang bitawan. Naroon ang isang tao na tila nagbibigay sa kanya ng tapang na lumaban kahit na ang laban ay tila imposibleng manalo ang kanyang bayaw. Ang taong minsan niyang minahal. Ang taong sa kabila ng lahat ng pagbabago ay tila nanatiling isang paboritong bituin sa kanyang kalangitan. Hindi niya alam kung paano, ngunit ang pag-iisip pa lamang sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isang lakas na tila nagmumula sa mga alaala ng kanilang nakaraan, mga alaala na puno ng pagmamahal at pag-asa. Napalunok siya. Ang kanyang lalamunan ay tila tuyo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang bagong determinasyon ang nagsimulang lumukob sa kanya. Hindi na siya basta-basta susuko, hindi na siya basta-basta magpapatalo sa agos ng buhay. Si Kara, ang babaeng mahilig maghabol, ang babaeng hindi natatakot sa anumang hamon, ang babaeng handang lumaban para sa kanyang minamahal kahit na ang minamahal na iyon ay tila hindi niya na maabot. Ang hangin ay tila humihinto. Ang mga dahon ay tila nananahimik.
Ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap. Sa sandaling iyon, tila ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang susunod na galaw. At si Kara, sa gitna ng kadiliman at kawalan, ay huminga ng malalim, handang harapin ang anumang darating. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw. Bawat hakbang ay tila may kasamang bagong kwento na isinusulat sa mga bituin. Ang liwanag ng araw ay nagsilbing saksi sa kanyang pagmumuni-muni, nagbibigay buhay sa mga alaala na tila malapit pa rin, hindi pa kayang tuluyang pakawalan. Sa gitna ng lahat, naroon ang isang anino, isang pamilyar na presensya na nagbibigay sa kanya ng kakaibang tapang. Ang tapang na lumaban kahit pa alam niyang ang laban ay tila mapait na kabiguan, ang kanyang bayaw. Ang lalaking minsan niyang minahal ng lubusan sa kabila ng mga pagbabago ng paglipas ng panahon. Nanatili siyang isang bituin sa kanyang kalangitan, isang ilaw na hindi kumukupas, hindi niya mawari kung paano, ngunit ang simpleng pag-iisip pa lamang sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Isang lakas na nagmumula sa mga labi ng kanilang nakaraan, mga sandaling puno ng pagmamahal, pag-asa, at mga pangakong tila kayang magbuhat ng bundok. Napalunok si Kara. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan, bawat paglunok ay isang pagsubok. Ang kanyang puso ay nagumpisang kumabog ng mas mabilis. Bawat pintig ay tila isang alarmang tumutugtog sa kanyang dibdib. Isang bagong determinasyon ang nagsimulang bumalot sa kanya. Isang init na gumapang mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang mga ugat. Hindi na siya basta-basta susuko. Hindi na siya magpapatalo sa agos ng buhay na tila laging pilit siyang nilulunod. Si Kara. Ang babaeng kilala sa pagiging mapangahas, sa pagkahilig maghabol. Ang babaeng hindi natatakot sa anumang hamon, sa anumang bakod na humahadlang sa kanyang nais. Ang babaeng handang lumaban para sa minamahal, kahit pa ang minamahal na iyon ay tila imposibleng maabot muli. Sa kanyang isipan, tila humihinto ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay nananahimik, tila nakikiramay sa kanyang paglalakbay. Ang buwan na sana'y nagbibigay tanglaw, ay nagtatago sa likod ng mga ulap, tila nagdadalawang isip na masaksihan ang kanyang gagawin. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang susunod na galaw, at si Kara, sa gitna ng kadiliman na tila bumabalot sa kanyang kapalaran, ay huminga ng malalim. Isang hiningang puno ng tapang, puno ng pangako. Handa siyang harapin ang anumang darating. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw. Bawat hakbang ay tila may sariling timbang, may sariling kwento na isinusulat sa mga bituin. Hindi siya tumatakbo, kundi naglalakad ng may layunin, may direksyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa kawalan, sa isang alaala na tila nagbibigay sa kanya ng direksyon. Bayaw! Bulong niya. Ang pangalang iyon ay tila may kakaibang tunog sa kanyang mga labi. Ang lalaking dati kalaro niya, kasama sa pagkabata, ang naging pamilya niya. Ang naging pag-ibig niya. Ang lalaking minsan ay naging kabiyak ng kanyang puso. Nakarating siya sa isang maliit na hardin sa likod ng bahay. Ang mga bulaklak na dati nilang pinagtataniman, ang mga puno na dati nilang pinagtataguan ay naroon pa rin. Tila hindi nagbago ang lahat,
maliban sa kanya, maliban sa kanilang relasyon. Narinig niya ang mga yabag. Tumigil siya. Pinakiramdaman niya ang paligid. Sino kaya iyon? Hindi niya inaasahan ang sinuman. Ang kanyang puso ay muling kumabog ng mas mabilis. Lumabas mula sa dilim ang isang figura. Siya ang kanyang bayaw. Nakatayo ito sa bukana ng hardin, tila naghihintay, tila nag-aalangan. Ang kanyang mukha ay hindi matingnan ng malinaw sa kadiliman, ngunit ang kanyang tindig, ang kanyang presensya ay sapat na para kay Kara. Kara? Ang tinig nito ay tila nababalot ng pagtataka at pag-aalala. Lumapit si Kara. Bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Naramdaman niya ang kaba, ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang mga alaala ng nakaraan ay tila naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga yakap, ang mga pangakong tila kayang wasakin ang lahat. Ako to, bayaw? Sagot ni Kara. Ang kanyang tinig ay tila nababasag. Lumapit pa ang kanyang bayaw. Ngayon, kitang-kita na niya ang kanyang mukha. Mayroon itong mga bakas ng pagod, ng pagkalito. Ang mga mata nito ay tila nagtatanong, naghahanap ng kasagutan sa mga bagay na tila hindi nito maunawaan. Anong ginagawa mo rito, Kara? Gabi na, tanong nito. Ang kanyang tinig ay lumambot ng bahagya. Naglakad si Kara palapit sa kanya hanggang sa magkalapit na lamang sila ng ilang pulgada. Naramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Ang pamilyar na amoy nito na tila nagdulot sa kanya ng kakaibang pangungulila. Bumalik ako. Simpleng sagot ni Kara. Ang kanyang mga mata ay hindi bumitaw sa mga mata nito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakaroon ng sariling ritmo sa gitna ng gabing iyon. Kara, hindi mo magagawa to, sabi ng kanyang bayaw. Ang kanyang tinig ay nagbago, tila may halong babala. Alam mo na hindi pwede. Ngumiti ng mapait si Kara. Alam ko, bayaw, pero hindi ko na kaya pang pigilan. Hindi ko na kaya pang itanggi. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Mahal kita, bayaw. Mahal na mahal pa rin kita. Ang kanyang bayaw ay tila natigilan. Ang mga mata nito ay nanlaki, puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Tila hindi nito inaasahan ang mga salitang iyon, kahit pa alam nito ang nararamdaman ni Kara. Kara, yan ang mali, sabi nito. Ang tinig ay tila puno ng sakit. Mali ang umibig, pero mas mali ito kapag ang taong inaalayan mo ng pagmamahal ay pinatikim ka lamang ng kaunting saya, tapos kukunin din naman pala sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tila tumago sa puso ni Kara parang mga kutsilyong naghiwa. Tanda niya pa ang mga panahong iyon. Ang mga panahong tila binigyan siya ng pag-asa, ng pangarap para lamang agawin din sa kanya. Alam ko, mahinang sagot ni Kara. Alam ko ang lahat, pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang mawala ka pa. Kahit pa hindi mo na ako mahal. Humakbang palapit ang kanyang bayaw. Ang kanyang kamay ay tila nag-aabot, ngunit nag-aatubili. Kara, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa iyo na gawin ito. Pero kailangan mong tumigil. Kailangan mong tingnan ang sitwasyon. Isa na tayong pamilya. Hindi na. Sabat ni Kara, ang kanyang tinig ay tumaas, puno ng pighati.
Hindi na tayo pamilya, bayaw. Magkapatid na tayo sa batas pero puso ko puso mo. Hindi naging ganoon. Napapikit ang kanyang bayaw. Tila pinipigilan ang sarili. Kara, hindi mo naiintindihan. Hindi mo nakikita. Ang lahat ng ito ay may dahilan. Anong dahilan, bayaw? Tanong ni Kara. Ang kanyang boses ay tila nababalot ng pag-asa na baka mayroon pa ngang hindi niya nakikita. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit mo ako iniwan. Kung bakit mo ako pinagpalit. Ang kanyang bayaw ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng hindi masabi. Ang kanyang bibig ay bumukas. Tila magsasabi ng kung ano, ngunit walang tunog na lumabas. Tila napakaraming emosyon ang naglalaro sa kanyang mukha. Pagsisisi, galit, sakit, at pag-ibig. Kara, nagsimula ang kanyang bayaw. Ang kanyang tinig ay tila nababalot ng hirap. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Natawa ng mahina si Kara. Isang tawang puno ng pait at pagkabigo para sa akin. Paano naging para sa akin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko? Paano naging para sa akin ang paglimot mo? Hindi ko na kaya, sabi ng kanyang bayaw. Ang kanyang tinig ay tila nasasakal. Hindi ko na kaya ang makita kang nasasaktan ng dahil sa akin. Hindi ko na kayang maramdaman na pinipilit kitang mahalin gayong alam kong may iba kang gusto. Masakit para sa akin, Kara. Masakit? Sigaw ni Kara. Ang kanyang boses ay tila tumitibok sa hangin. Akala mo hindi masakit para sa akin? Akala mo hindi ko nakikita ang lahat? Nakikita ko? Bayaw! Nakikita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Nakikita ko kung paano mo siya kinakausap. Nakikita ko kung paano mo siya minamahal. Ang kanyang bayaw ay tila natigilan sa kanyang mga sinabi. Tumingala ito sa langit, tila naghahanap ng lakas, ng kasagutan. Hindi yan totoo, Kara. Sabi nito, ang kanyang tinig ay tila nababalot ng pagtanggi. Hindi totoo? Ulit ni Kara. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha. Bayaw, sa lahat ng oras, lagi akong nagiging pangalawa. Lagi akong nagiging kapalit. Pero sa iyo, bayaw, lagi akong umaasa na magiging una ako, na magiging sapat ako. Humakbang palapit muli ang kanyang bayaw. Ang kanyang mga kamay ay tila nag-aabot upang hawakan si Kara, ngunit umatras muli. Tila may malaking pader na humahadlang sa kanilang dalawa. Kara, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, sabi ng kanyang bayaw. Ang kanyang tinig ay tila nababalot ng determinasyon. Hindi mo alam ang mga bagay na kailangan kong gawin para protektahan ka. Protektahan? Sabat ni Kara. Ang kanyang tinig ay tila nababalot ng pagkabaliw. Paano mo ako napoprotektahan sa pamamagitan ng pagtalikod mo sa akin? Paano mo ako napoprotektahan sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa akin na hindi ako mahalaga? Naramdaman ni Kara ang lamig na gumagapang sa kanyang katawan. Tila ang lahat ng enerhiya niya ay nawawala. Ang kanyang bayaw ay nakatayo lamang doon. Tila isang estranghero, ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas, ay tila tinalikuran na siya. Gusto mong malaman ang katotohanan, Kara? Sabi ng kanyang bayaw. Ang kanyang tinig ay tila nababalot ng desperasyon. Gusto mong malaman kung bakit ko ginagawa to? Tumango si Kara, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang bayaw, naghihintay.
Ang kanyang puso ay tila bumibigat lalo, parang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Hindi ko kayang sabihin sa iyo lahat. Nagsimula ang kanyang bayaw. Ang kanyang tinig ay tila nababalot ng pagdadalamhati. May mga bagay na kailangan mong malaman sa tamang panahon. Pero ang kailangan mong malaman ngayon ay hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang ganito. Biglang may narinig silang tunog. Isang tunog ng sasakyan na papalapit. Tila may darating. Tumayo ang balahibo ni Kara. Sino kaya iyon? Nagkatinginan silang dalawa. Ang kanilang mga mata ay tila nagtatanong sa gitna ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa gitna ng kanilang sakit, tila may bagong panganib na paparating. Kailangan ko nang umalis, sabi ng kanyang bayaw. Ang kanyang tinig ay tila nagmamadali. May mga tao, hindi natin alam kung sino sila. Kailangan nating maging maingat. Sinubukan ni Kara na hawakan ang kanyang bayaw. Ngunit umatras ito. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. Huwag kang susuko, Kara. Bulong ng kanyang bayaw. Ang kanyang tinig ay tila nawawala sa hangin. Lalabanan natin to kahit anong mangyari. Ngunit bago pa man makapag-react si Kara, bago pa man niya masabi ang kahit anong salita, mabilis na tumalikod ang kanyang bayaw at naglaho sa dilim. Naiwan si Kara mag-isa sa gitna ng hardin. Ang tunog ng papalapit na sasakyan ay lalong lumalakas. Ang kanyang puso ay tila bumibilis, puno ng takot at pangamba. Sa gitna ng kanyang pagkalito, sa gitna ng kanyang pagmamahal, isang bagong laban ang naghihintay. Ang laban na tila mas mahirap pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan ay papalapit, tila lalamunin ang lahat. Ang bawat pulso ng orasan ay tila bumibigat sa dibdib ni Kara. Bawat tibok ay nagdadala ng mas malalim na pag-aalala. Naririnig niya ang papalapit na tunog ng sasakyan, papalapit ng papalapit, at bawat segundo ay tila isang dekada. Ang dating malamig na hangin ng gabi ay biglang naging mapanglaw, tila yakap ng kalungkutan. Nananatili siyang nakatayo sa gitna ng hardin, ang mga kamay ay nakakuyom, ang isipan ay naglalakbay sa kung saan-saan. Ang mga salita ng kanyang bayaw ay bumabalik sa kanyang isipan, tila mga mumunting tinig sa kagubatan ng kanyang pagkalito. Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya ang ganito. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang ganito na hindi na niya kaya? Ang pagmamahal ba nila? Ang sitwasyon ba nilang nakakalito at mapanganib? O ang pangkalahatang kaguluhan sa kanilang buhay? Ang kanyang pag-alis, ang kanyang pagmamadali, ang kanyang mga nagmamakaawang mata. Lahat ng ito ay nagdagdag lamang sa komplikadong gusot ng mga tanong sa kanyang isipan. Kasabay ng paglapit ng sasakyan, mas lalong lumalala ang kanyang takot. Hindi lamang ito ang takot sa hindi kilalang bisita, kundi pati na rin ang takot sa pag-iisa. Ang biglaang paglisan ng kanyang bayaw ay nag-iwan sa kanya ng isang kawalan, isang sugat na mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang dating pagnanais niyang mabuo muli ang kanilang relasyon, ang kanyang matyagang paghahabol, ay tila natabunan ng mas malaking banta. Ang patikim na kanyang hinabol, ang mga lalaking minsan niyang kinakapitan, ay tila malayo na sa realidad ng mga nangyayari ngayon. Habang lumalakas ang ugong ng makina, napansin ni Kara ang mga anino na nagsimulang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin.
Hindi ito basta-basta paggalaw ng mga dahon. Ito ay mga hugis na may layunin, tila mga hayop na nag-aabang sa kanilang biktima. Ang kanyang puso ay bumibilis, hindi na lamang dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng determinasyon na nagsisimulang sumibol sa gitna ng kanyang pangamba. Naisip niya mga salita ng kanyang bayaw. "Huwag kang susuko, Kara. Lalabanan natin to. Kahit anong mangyari." Hindi niya alam kung sino ang darating, hindi niya alam kung ano ang kanilang layunin. Ngunit alam niya isang bagay. Hindi siya susuko. Hindi siya papayag na maging biktima ng anumang panganib na paparating. Kahit na ang pagmamahal na kanyang hinabol ay naging komplikado at masakit, kahit na ang kanyang bayaw ay biglang naglaho sa dilim, may natitira pa rin sa kanya na lakas. Lakas na dulot ng pagmamahal, lakas na dulot ng pag-asa, at lakas na dulot ng katotohanan na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Kahit na sa mga sandaling ito, tila ganito ang pakiramdam. Sa wakas huminto ang sasakyan. Ang mga ilaw nito ay sumilaw sa kanyang mga mata, tila mga nagbabagang mata na nakatitig sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang isang figura. Hindi ito ang inaasahan ni Kara. Hindi isang kaaway, hindi isang mandarambong. Ito ay isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng karunungan at pag-unawa. "Kara," sabi ng matandang babae. Ang kanyang tinig ay banayad ngunit puno ng awtoridad. "Alam kong naguguluhan ka. Alam kong nasasaktan ka. Ngunit ang lahat ay may dahilan." Lumapit ang matandang babae kay Kara at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Ang iyong bayaw ay hindi umalis dahil ayaw niya sa iyo. Umalis siya dahil kailangan niyang protektahan ka. May mga bagay na masalimuot ang nangyayari, mga bagay na hindi pa handa ang puso mong malaman." Nagsimulang umagos ang mga luha sa mga mata ni Kara. Pero bakit? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit iniwan niya ako mag-isa? Minsan, ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang manatili, paliwanag ng matandang babae. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay ang pagbibigay ng kalayaan kahit na ito ay masakit para sa sarili. Ang iyong bayaw ay minahal ka sa paraang hindi niya kayang ipaliwanag at sa paraang hindi mo pa lubos na mauunawaan, ngunit mahal ka niya. At ang pagmamahal na iyon ay nagtulak sa kanya na gawin ang pinakamahirap na desisyon. Tumingin ang matandang babae sa direksyon kung saan naglaho ang bayaw ni Kara. Ang mga tao sa sasakyang iyon, sila ay mga taong tutulong sa amin. Mga taong magbibigay ng kasagutan. Ngunit ang kasagutan na iyon ay hindi para sa iyo ngayon. Ang kasagutan na kailangan mong hanapin muna ay nasa loob mo. Dahan-dahang kumalma ang puso ni Kara. Ang matandang babae ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Ang kanyang pagkalito ay nagsimulang mapalitan ng pag-unawa. Ang kanyang sakit ay nagsimulang mapalitan ng pagtanggap. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Kara. Ang kanyang tinig ay matatag na ngayon. Maging matatag, sabi ng matandang babae. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali. Magkakaroon ng mga pagsubok, mga pighati at mga pagkabigo. Ngunit tandaan mo, Kara, ang bawat karanasan, gaano man kasakit, ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral. Ang iyong pagkahilig na humabol ng lalaki ay nagdala sa iyo dito. Ngayon,
oras na para humabol ng sarili mong katatagan. Huminga ng malalim si Kara. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tila hindi na nakakasilaw bagkus ay nagbibigay liwanag sa isang bagong daan. Ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot bagkus ay nagiging simbolo ng bagong simula. Ang kanyang bayaw ay malayo, ngunit ang kanyang pagmamahal ay nananatili. Ang kanyang sariling laban ay nagsimula na. Hindi laban sa iba kundi laban sa kanyang sariling takot at pagdududa. Hindi mali ang umibig, Kara, patuloy na matandang babae. Ngunit mali ito kapag ang taong inaalaya ng pagmamahal ay pinatikim lamang. Ngayon oras na para patikim ka sa sarili mo ng sarili mong lakas. Humingi ng paalam ang matandang babae at sumakay sa sasakyan. Bumalik ang sasakyan sa kadiliman, tila isang multo na naglaho. Naiwan si Kara mag-isa muli sa hardin, ngunit hindi na siya ang dating Kara. Ang kanyang mga mata ay may bagong ningning, ang kanyang puso ay may bagong tibay, ang kanyang laban ay hindi pa tapos, ngunit alam na niya ngayon na siya ay handa. Handa na harapin ang anumang darating, handa na lumaban, handa na mabuhay. Ang pagmamahal na kanyang hinabol ay tila isang malayong alaala. Ngunit ang aral na kanyang natutunan ay mananatili sa kanya magpakailanman. Ang paghahanap ng sarili, ang paghahanap ng tunay na pagmamahal, hindi lamang sa iba, kundi higit sa lahat sa sarili. Ang tahimik na hardin na dating saksi sa kanyang kalungkutan ay ngayon ay naging saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga puno na dating tila mga anino ng kanyang pag-aalala ay ngayon ay mga saksi ng kanyang bagong pag-asa. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila yumayakap na sa kanya, hindi bilang isang hamig, kundi bilang isang paalala ng kanyang katatagan. Ang mga tala sa langit ay tila mga gabay, nagpapakita ng landas na kanyang tatahakin. Ang kanyang kwento ay hindi pa tapos, ito ay nagsisimula pa lamang at sa unang pagkakataon si Kara ay hindi na naghahabol. Siya ay lumalakad na may layunin, may direksyon at may pagmamahal para sa kanyang sarili.